Yes po. Ang hirap ng buhay mo, I can't imagine. Paano ka tumatawa? Paano ka ngumingin? Masaya ka pa ba? Sumasaya ka pa ba? Tumatawa ka pa ba? Sa mga nagdang araw po up to now, hindi po talaga. Kasi, ilang araw na ako hindi nakakatulog ng maayos. Dahil lagi kong iniisip yung pangangailangan ng family ko po. Lalong-lalo na hindi naman po, wala naman pong trabaho si father tsaka si mother po. Tapos may mga iniinda pa pong sakit. Kaya hindi ko na namamalayan na parang ngumingiti pa ba ako. Siguro pag sa school na lang ako. Kasi as a teacher, kailangan mong gampanan yung role mo na ipagkita mo sa mga student na okay ka kasi PE, kailangan ng energy. Physically, mentally, emotionally, kailangan mong ipakita sa kanila na okay. Pero ang siguro nakapagpapangiti nga na lang sa akin po is makita ko po yung mga student ko na yung objectives within the day na lesson is nakukuha or marami silang natututunan po sa akin. Kaya laki po ng ang bigat-bigat na po ng damdamin ko. Sobra po. I'm sure. Nakakamusta ka ba ng mga pamilya mo? Alam ba nilang pinagdadaanan mo? Actually po, pag natawag sila sa bahay, lagi kong sinasabi na okay ako. Hindi ko po pinapakita na umiiyak ako pag gabi. Na ganito po yung sitwasyon ko actually. Nanonood po sila ngayon. Ngayon po nila malalaman na ganito na po kabigat yung nararamdaman ko. Minsan po, naisip ko na magpahinga pero hindi pwede kasi ako lang po ngayon yung inaasahan ng pamilya namin. Lalong-lalo na meron yung mga pamangkin ko. Yung kapatid kong bunso na laging nagpapalakas ng loob ko. Yung mga magulang ko. Sabi mo hindi ka na nakakatawa, pero nakakaiyak ka man lang ba? Kasi, di ba, minsan yun na lang release eh. Iiyak mo eh. Instead of, binabottle up sa loob mo, dapat nire-release mo siya. Tsaka yung sinasabi niya pag tumatawag yung pamilya, sinasabi okay siya. Yung okay ako, isa sa pinakamalaking kasinungalingan na naririnig natin yan araw-araw sa buong mundo. Yung okay ako. At karamihan sa nagsasabi ng okay ako, di talaga sila okay. Kaya sana, maging mas sensitibo tayo, lalo na sa pamilya natin, lalong-lalo na sa mga breadwinners natin. Kasi hindi nila sasabihin kung hindi na sila okay. We have to make sure na naaalagaan natin sila habang inaalagaan nila tayo. Kasi kailangan din nilang maalagaan. Ano pangarap mo para sa pamilya mo? Pangarap ko po na guminhawa na po yung buhay namin. Since ang dami po namin pinagdaanan talaga. Simula elementary, high school, tapos nung college po. Gusto ko po na makita na okay na po lahat. Financially stable, good health. At lahat ng basic needs nila is nakikita kong provide na po. Kasi nung elementary ako, grade 4 pa ako noon. Yun yung time na nasunugan kami ng bahay. Halos lahat ng pinundar nila mama at papa sa pagsasaka, nawala po lahat, nasunog po lahat. Then nung high school ako, yun yung time na inatake yung father ko ng sakit sa puso. 2 beses na po until now po nagme-maintenance po siya. Tapos nung sumunod na after 2 months or 3 months po ganun, yun naman po yung bunso naming kapatid na tinawag ko siyang miracle baby kasi wala na po talagang mahanap na pitik ng huling pitik sa katawan niya. As in, nasa ICU na 50-50. Tapos pinagalitan na kami ng doctor that time na hindi niyo ba alam na wala na yung anak niyo. Pero dahil sa pananampalataya namin sa Panginoon, dito po yun nakuha yung huling pitik pulso po. Kaya po yun nabuhay po siya ulit. Kaya lagi ko po akong lumalaban para sa kanila.
May ganun talaga, ano, parang sinusukluban ka ng langit at lupa. Parang sunod-sunod, di ba? Nasunog yung bahay nila. Inatake sa puso na hospital yung tatay niya. Muntik mamatay yung kapatid Baby. niya. Tapos sunod-sunod. Ang bigat-bigat nun. Ang bigat-bigat. Hanggang ngayon, pilit pa rin nilang binubuo yung tahanan na nawala sa kanila. Lahat ng gamit nila nasunog. Hanggang ngayon, pinipilit nilang buuin.